Humihina po ba ang inyong mga binti kahit araw-araw kayong naglalakad? Parang mas mahirap na po bang umakyat ng hagdan ngayon kumpara noong 5 taon na ang nakalipas kahit na nananatili kayong aktibo? Ako po si Dr. Benigno Manlapas, isang doktor na nakasama na ang daan-daang mga nakatatanda dito sa Pilipinas. Nakita ko na po ang isang tahimik na pagkakamaling ito ng paulit-ulit at ito po ay nagdudulot ng pagkawala ng kalamnan, pananakit ng tuhod at takot na matumba. Karamihan po sa mga senior ay iniisip na sapat na ang paglalakad. Pero ang katotohanan, ang paglalakad ng walang tamang ehersisyo ay maaaring ang mismong dahilan kung bakit humihina ang inyong mga binti. Ngayon, ipapakita ko po sa inyo ang 5 mahahalagang ehersisyo na dapat gawin sa bahay ng mga taong may edad na 60 pataas, lalo na kung gusto ninyong makaakyat ng hagdan ng may kumpiyansa, walang sakit o takot. Ang mga ehersisyong ito ay banayad, ligtas, at hindi aabutin ng 50 minuto, ngunit ang epekto nito sa inyong mga binti, balanse, at tiwala sa sarili ay maaaring magpabago ng inyong buhay. Bago po tayo magsimula, nais ko sanang malaman kung saan ninyo pinapanood ang video na ito at anong oras na diyan sa inyo. Pakiusap po, sabihin ninyo sa akin sa comments sa ibaba. Ang maliit ninyong mensahe ay malaking bagay na po para sa akin. At kung sa tingin ninyo ay makakatulong ang nilalaman na ito, huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe. Ipinapangako ko po sa inyo, ang mga susunod na video ay maaaring magbago sa paraan ng inyong paglakad, pagtayo, at pamumuhay, isang hakbang sa bawat pagkakataon. Napansin niyo po ba na ang pag-akyat ng hagdan ngayon ay nangangailangan ng mas malaking pagsisikap kumpara sa dati kahit ilang taon lang ang nakalipas? Baka nararamdaman ninyong bumibigat ang inyong mga binti sa kalagitnaan ng pag-akyat o humihinto kayo sa pahingahan para lang huminga. Maaaring iniisip ninyo, tumatanda na kasi ako. Pero hayaan ninyo akong sabihin sa inyo, mga mahal kong senior, may mas malalim pa pong kwento riyan. Habang tumatanda tayo lampas sa edad na 60, may isang natural ngunit napakalakas na nangyayari sa loob ng ating katawan. Ito po ay tinatawag na sarcopenia, isang mabagal at tahimik na pagkawala ng kalamnan na halos lahat ng senior ay apektado. Ngunit iilan lamang ang nakarinig nito. Simula sa edad na Trinity, dahan-dahang nawawalan ng muscle mass ang ating katawan. Ngunit pagkatapos ng 15, bumibilis ang prosesong ito. Pagsapit ng 60, maaaring nawalan na kayo ng 15 hanggang 20% ng lakas ng inyong mga binti kahit na araw-araw pa kayong naglalakad. Yan po ang dahilan kung bakit ang hagdan na dati simple lang ay parang bundok na ngayon. Hindi po ito dahil tamad kayo. Ito ay dahil kailangan ng inyong katawan ng ibang uri ng pangangalaga. Ang mga kalamnan na tumutulong sa inyong umakyat ng hagdan, pangunahin na ang inyong mga hita, balakang, at puwit ay ang mga pangunahing tinatamaan ng sarcopenia. Ito ang inyong mga power muscles, ang inyong mga lifting muscles, ang inyong mga instability muscles. At kapag nanghina ang mga ito, kahit ang isang hagdan na may nuno baitang ay maaaring maging delikado. Maaaring mas madalas na kayong gumamit ng mga hawakan o iwasan ng tuluyan ang teres. May ilang nakatatanda na humihinto na sa pagpunta sa simbahan sa itaas o iniiwasan ng bumisita sa mga kamag-anak dahil lang sa hagdan, at dahan-dahan po nitong ninanakaw ang inyong kalayaan. Ngunit heto po ang mas malalim na katotohanan. Mas delikado pa ang pagbaba sa hagdan kaysa sa pag-akyat
Dahil para makababa ng ligtas, kailangan ng inyong katawan ng tinatawag na eccentric control, isang espesyal na uri ng lakas ng kalamnan. Ang eccentric control ay nangangahulugang humahaba ang inyong mga kalamnan habang pinapanatili nitong matatag ang inyong katawan. Ito ang nagpapahintulot sa inyo na dahan-dahang humakbang pababa nang hindi nangangatog ang inyong mga tuhod o nawawalan ng balanse. Kapag nawala ang kontrol na ito, nagiging alanganin ang inyong mga hakbang, sumasakit ang inyong mga tuhod, at tahimik na lumalaki ang takot ninyong matumba. Naaalala ko ang pagbisita ko sa aking tiyuhin sa Batangas. Siya ay 72 taong gulang at matalas pa rin ang isip at independent. Ngunit sinabi niya sa akin na iniiwasan niyang umakyat sa ikalawang palapag ng sarili niyang bahay, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa takot. Minsan daw siyang nadulas habang pababa at mula noon, sabi niya, hindi na sumusunod ang katawan ko tulad ng dati. Ang takot na ito ay hindi lang sa mga binti. Naninirahan ito sa isipan. Nagdudulot ito ng pag-aalinlangan. Nililimitahan nito ang inyong mundo. Hayaan ninyong bigyan ko kayo ng isang larawan. Isipin ninyo na ang inyong katawan ay parang isang lumang bisikleta na dati ninyong minahal. Noong bago pa ito, lahat ng parte ay malayang gumagalaw. Ang mga pedal ay umiikot ng maayos. Ang mga preno ay mahigpit. Ang mga gulong ay matigas. Ngunit pagkatapos ng maraming panahon na hindi nagamit, nagsisimulang kalawangin ang kadena. Lumalambot ang mga gulong. Tumitigas ang mga kable ng preno, hindi dahil sira na ang bisikleta, kundi dahil kailangan nito ng kaunting langis, kaunting hangin, at kaunting pagmamahal. Ganoon din po ang inyong katawan. Hindi pa ito tapos. Naghihintay lamang ito na alagaan ninyo itong muli. Ang magandang balita ay maaari ninyo pa ring muling buuin ang inyong lakas. Maaari ninyong maibalik ang kontrol sa inyong mga tuhod at balakang sa pamamagitan ng maliliit at simpleng hakbang. Hindi ninyo kailangan ng gym. Hindi ninyo kailangan ng magagarang sapatos. Ang kailangan ninyo lang ay kamalayan, pagiging consistent, at kaunting gabay mula sa eksperto. Iyan po ang dahilan kung bakit sa video na ito, gagabayan ko kayo sa 3 partikular na galaw. Mabagal, ligtas, at epektibong mga galaw na idinisenyo lalo na para sa mga nakatatanda dito sa Pilipinas. Isinasaalang-alang ang ating pamumuhay, ang ating mga gawi, ang ating mga tahanan. Ang bawat galaw ay tutulong sa inyo hindi lamang sa pag-akyat ng hagdan, kundi para maging matatag din kapag bumababa ng bus o tumatayo mula sa sahig. Dahil, mahal kong kaibigan, hindi lang ito tungkol sa hagdan. Ito ay tungkol sa pananatiling may kontrol sa inyong buhay. Inalagaan ninyo ang iba sa buong buhay ninyo. Ngayon, ang inyong katawan ay marahang humihiling, pakiusap, alagaan mo rin ako. Huwag na pong hintayin ang pagkatumba o pagkabali bago kumilos. Magsimula na ngayon nang may kahinahunan, nang may kumpiyansa. Maaaring lumakas muli ang inyong mga binti. Maaaring maging matatag muli ang inyong isipan, ang inyong tahanan, ang inyong simbahan, ang inyong paboritong lakaran. Lahat ng iyan ay maaaring maging sa inyo muli. At kung handa na kayo, huminga po ng malalim dahil nagsisimula pa lang tayo. Ngayong naiintindihan na natin kung bakit nagiging mas mahirap ang pag-akyat ng hagdan habang tayo'y tumatanda, simulan na natin ang una at pinakamahalagang ehersisyo, ang mabagal na pag-upo at pagtayo. Kung iisang galaw lang ang kaya ninyong gawin araw-araw, ito na po sana iyon. Maaaring mukha itong simple,
Ngunit nagtataglay ito ng malalim na kapangyarihan dahil ang isang kilos na ito, ang pagtayo mula sa upuan at dahan-dahang pag-upo muli, ang siyang pundasyon ng paggalaw pagkatapos ng edad 60. Pinapalakas nito ang mga kalamnaan, tahita, puwit at balakang, ang mismong mga kalamnan na nag-aangat sa inyo sa tuwing hahakbang kayo. At tulad ng pagtatayo ng bahay, kung mahina ang pundasyon, lahat ng nasa itaas ay hindi matatag. Iyan po ang tinutulungan nitong ehersisyo na maibalik. Maraming nakatatanda ang naniniwala na sapat na ang paglalakad. Ngunit hindi sinasanay ng paglalakad ang katawan na itulak ang sarili pa itaas laban sa gravity. Para umakyat ng hagdan, tumayo mula sa sahig o sumakay ng bus, kailangan ninyong itulak pa itaas ng may lakas at kontrol. Ang galaw na pag-upo at pagtayo ay nagbibigay sa inyo ng kapangyarihang iyon, lalo na kung ginagawa ng dahan-dahan at may buong atensyon. Pinapabuti rin nito ang balanse, koordinasyon, at binabawasan ang panganib na matumba. Hayaan ninyo akong gabayan kayo sa mga hakbang ng napakabanayad para masubukan ninyo ito sa bahay. Una, pumili ng isang matibay na upuan, isa na walang gulong at hindi umuuga. Isandal ito sa pader kung kinakailangan para hindi ito gumalaw kapag tatayo kayo. Mupo sa upuan, yusog ang inyong balakang paabante sa dulo ng upuan at ilagay ang inyong mga paa ng patag sa sahig, halos magkasing lapad ng inyong balakang. Ngayon, iurong ng bahagya ang inyong mga paa para ang dulo ng inyong mga daliri sa paa ay nasa likod lamang ng inyong mga tuhod. Ang anggulong ito ay tumutulong na gamitin ang mga tamang kalamnan. Susunod, ilagay ang inyong mga braso ng tuwid sa inyong harapan o ipahinga ng bahagya sa inyong mga hita. Kung hindi kayo sigurado, panatilihin ang inyong mga kamay sa upuan o gamitin ang mga armrest. Okay lang po iyon. Ngayon, huminga ng malalim. Damhin ang hangin na pumupuno sa inyong tiyan habang nagbubuga ng hininga. Dahan-dahang idiin ang inyong mga sakong. Patigasin ang inyong mga hita at balakang. At dahan-dahang tumayo. Huwag pong magmadali. Huwag gumamit ng momentum. Hayaang manggaling ang galaw sa inyong mga binti. Kapag nakatayo na, huminto sandali. Damhin ang inyong mga binti na sumusuporta sa inyong bigat. Pagkatapos, dahan-dahang umupo muli na pinapanatili ang kontrol. Ibaba ang sarili ng marahan. Huwag bumagsak sa upuan. Iyan po ang isang repetition. Simple, oo, ngunit napaka-epektibo. At sa bawat paggawa ninyo nito, sinasanay ninyo ang inyong katawan na iangat at ibaba ang sarili ng ligtas at malakas. Ngayon, bibigyan ko po kayo ng ilang mahahalagang paalala. Panatilihing nakalinya ang inyong mga tuhod sa inyong mga daliri sa paa. Huwag hayaang pumasok ang mga ito. Subukang huwag sumandal ng masyadong pasulong kapag tumatayo. At panatilihin ang inyong bigat sa inyong mga sakong, hindi sa dulo ng inyong mga paa. Huminga ng natural at manatiling kalmado. Kahit ang paggawa ng 5 repetitions ng dahan-dahan ay mas mahalaga kaysa sa paggawa ng beam tool ng nagmamadali. Kung sa tingin ninyo ay napakahirap nito sa simula, huwag po kayong mag-alala. Gamitin ang inyong mga kamay para tulungan kayong itulak ang sarili paitaas. Ang layunin ay magsimula, hindi ang maging perpekto. Maaari rin kayong maglagay ng unangan sa upuan para mas tumaas ito. Sa ganong paraan, mas maikli ang distansya ng inyong pagtayo. At kapag mas malakas na kayo, tanggalin ang unan at bawasan ang paggamit ng suporta ng kamay. Sa kalaunan,
Maaari ninyo ring subukang humawak ng magaan na bote ng tubig sa bawat kamay o huminto sa kalagitnaan ng pagtayo para masanay ang kontrol. Ngayon, ibabahagi ko ang kwento ni Mang Romeo mula sa Lipa City, edad 74. Nang makilala ko siya, tumigil na siyang bumisita sa ikalawang palapag ng sarili niyang bahay. Sinabi niya sa akin, "Ang bigat ng pakiramdam ko, Doc. Hindi na ako sinusuportahan ng mga binti ko tulad ng dati." Ipinakita ko sa kanya ang iisang ehersisyong ito. Nagsanay kami ng magkasama, mabagal, may kamalayan, at 5 beses lang. Nangako siyang gagawin ito araw-araw bago mag-almusal. 1 linggo ang lumipas. Nagpadala siya sa akin ng mensahe, "Doc, ngayon, umakyat ako ng hagdan nang hindi humahawak sa barandilya sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan." Ang kanyang boses ay may kagalakan at higit pa roon, mayroon itong kumpiyansa. Iyan po ang regalo ng maliit na galaw na ito. Ibinabalik nito ang paniniwala sa sarili ninyong katawan. At ang paniniwalang iyon, mahal kong kaibigan, ang unang hakbang tungo sa kalayaan. Kaya kung nakaupo kayo habang nakikinig dito, maglaan ng sandali ngayon. Subukan ninyo ito kasama ko. Tumayo ng dahan-dahan. Umupo muli ng may pag-iingat. Damhin ang inyong mga kalamnan na gumagana. Hindi po sila nawala. Naghihintay lamang sila sa inyong atensyon. At kapag ibinigay ninyo ito, tutugon ang inyong katawan ng may pasasalamat. Dahil kahit pagkatapos ng 70, naaalala pa rin ng inyong mga binti kung paano kayo suportahan. Kailangan lang nilang maniwala kayo at magsimula. Ngayon, dumako na tayo sa ikalawang ehersisyo, isang tahimik, ngunit makapangyarihang galaw na tinatawag na pag-akyat patagilid. Ang ehersisyong ito ay lalong mahalaga kung sakaling naramdaman ninyong hindi kayo sigurado habang naglalakad sa hindi pantay na lupa o habang lumiliko sa hagdan. Nakikita ninyo, karamihan ng mga tao ay iniisip lamang ang paggalaw paabante. Ngunit habang tayo'y tumatanda, ang katatagan sa paggalaw patagilid ay nagiging kasing halaga. Sinasanay ng galaw na ito ang isang napakahalagang kalamnan, ang gluteus medius, na matatagpuan sa gilid ng inyong balakang. Pinapanatili kayo nitong tuwid, balanse, at protektado mula sa biglaang pagkatumba o pagkatapilok kapag nagbabago ng direksyon. Kapag nanghina ang kalamnan na ito, kumikipot ang inyong mga hakbang at nagsisimulang tumagilid ang inyong katawan nang hindi ninyo namamalayan. Maaaring medyo alanganin ang pakiramdam ninyo habang humahakbang patagilid o umaakyat ng hagdan na may liko. Maaari ninyo ring iwasan ang pagbisita sa simbahan o sa mga matataong palengke dahil takot kayong madulas o mawalan ng balanse. Ngunit ang magandang balita ay sa regular na pagsasanay ng isang ehersisyong ito, maibabalik ninyo ang lakas ng gilid ng balakang at ang kumpiyansa sa paglalakad muli. Hayaan ninyo akong gabayan kayo, hakbang-hakbang, ng dahan-dahan at malinaw. Una, maghanap ng isang mababa at matatag na baitang o plataporma. Maaaring ito ay isang blok ng kahoy, isang matibay na baitang ng hagdan, o kahit isang tumpok ng mga libro na mahigpit na tinali. Kung nagsisimula pa lang kayo, panatilihin ang taas sa pagitan ng 4 hanggang 6 na pulgada. Tumayo sa tabi ng baitang na ang isang paa, sabihin nating ang kanang paa ninyo ang pinakamalapit dito. Humawak sa pader, isang matibay na upuan o isang barandilya para sa balanse. Walang kahihiyan sa paggamit ng suporta. Ngayon, dahan-dahang iangat ang inyong kanang paa at ilagay ito ng buo sa baitang. Siguraduhin ang buong paa ay patag at matatag.
habang tuwid ang inyong likod at nakatingin sa unahan. Idiin ang inyong kanang binti at iangat ang inyong katawan paitaas. Isunod ang kaliwang paa para sumama ito sa baitang. Huminto sandali, damhin ang lakas sa inyong balakang at hita. Ngayon, dahan-dahang bumaba gamit ang kaliwang paa muna na susundan ng kanan. Iyan po ay kumpleto na sa isang repetition. Tandaan, hindi ito tungkol sa bilis. Ito ay tungkol sa kontrol. Hayaan ninyong sabihin ko ang ilang bagay na dapat tandaan sa galaw na ito. Panatilihing tuwid ang inyong katawan. Huwag sumandal ng masyadong pasulong kahit na mas madali ang pakiramdam. Huwag gumamit ng momentum para itulak ang sarili. Hayaan ang inyong mga kalamnan na gumawa ng trabaho, hindi ang bigat ng inyong katawan na umiiindayog. Mag-focus sa paghakbang ng marahan, hindi pagpadyak o pagmamadali. Kung nanginginig ang inyong tuhod, okay lang po iyon. Ibig sabihin, may natututunang bago ang inyong katawan. Sa paglipas ng panahon, ang panginginig na iyon ay magiging katatagan. Kung mahirap ito sa simula, huwag po kayong mag-alala. Maaari kayong magsimula sa pamamagitan lamang ng paglalagay ng inyong paa sa baitang at pagtap ng bahagya nang hindi inaangat ang buong katawan. Ang mga side tap na ito ay tumutulong na i-activate ang parehong kalamnan ng marahan. Kapag mas malakas na kayo, simulan ng iangat ang inyong buong bigat pataas at pababa ng dahan-dahan at may kontrol. Sa kalaunan, kung gusto ninyong dagdagan ang hamon, maaari kayong gumamit ng medyo mas mataas na baitang tulad ng karaniwang taas ng hagdan. Maaari rin kayong humawak ng magaan na dumbbells o bote ng tubig sa inyong mga kamay. Mas maganda pa, subukang bumilang ng dahan-dahan habang ginagawa ang galaw. 1, 2, 3 para madagdagan ang inyong kamalayan. Gawin lamang ang temo hanggang 12 repetitions bawat binti simula sa isang set, unti-unting dagdagan hanggang 2 o kahit 3 set bawat araw depende sa inyong enerhiya. Tandaan, ang kalidad kaysa sa dami ang ginintuang tuntunin. Ngayon, ibabahagi ko ang kwento ni Aling Sonia mula sa Cebu na lubos na nagbigay inspirasyon sa akin. Siya ay 68, nakatira kasama ang kanyang anak na lalaki at manugang, at dati araw-araw na pumupunta sa maliit na simbahan malapit sa kanilang bahay. Ngunit matapos matumba sa hindi pantay na hagdan 2 taon na ang nakalipas, tumigil na siya sa pagpunta. Nawala ang kanyang kumpiyansa at nagsimula siyang umasa sa kanyang pamilya kahit sa maliliit na gawain. Isang araw, nanood siya ng isang video na tulad nito. Sinimulan niyang gawin ang pag-akyat patagilid gamit ang kanilang pintuan bilang plataporma. 5 repetitions lamang bawat binti tuwing umaga pagkatapos magsipilyo, sabi niya sa akin. Noong una, nanginginig ang mga binti ko pero nagpatuloy ako. At sa loob ng 3 linggo, ginulat niya ang kanyang pamilya sa pamamagitan ng pag-akyat sa hagdan ng simbahan ng mag-isa. Dahan-dahan, oo, ngunit matatag. May sinabi siyang maganda, "Dok, hindi naman gumalaw ang simbahan. Ako ang kailangang gumalaw patungo roon. At ngayon, pakiramdam ko kaya ko nang pumunta kahit saan muli." Iyan, mahal kong kaibigan, ang kapangyarihan ng isang simpleng galaw. Hindi lang ito nagpapalakas ng kalamnan. Ibinabalik nito ang kalayaan, karangalan, at dignidad. Kaya ngayon, inaanyayahan ko kayong magsimula sa maliit. Maglagay ng isang matibay na baitang sa tabi ng pader ng inyong kusina o malapit sa barandilya ng inyong balkonahe. Magsanay ng may focus, may pasensya,
at may pagmamahal. Magpapasalamat sa inyo ang inyong mga balakang. Susuportahan kayo ng inyong mga binti at magiging mas payapa ang inyong isipan dahil bawat hakbang ninyo patagilid ay isang hakbang pasulong tungo sa lakas at sa paniniwala sa sarili. Ngayon, darating na tayo sa pangatlo at huling galaw. Isang galaw na tahimik na iniiwasan ng maraming senior ngunit tunay na kailangan. Ito ay tinatawag na mabagal na pagbaba ng hakbang at hawak nito ang susi sa pagbaba ng hagdan ng walang takot, sakit o biglaang pagkadulas. Nakikita ninyo, karamihan ng mga tao ay iniisip na mas mahirap ang pag-akyat. Ngunit para sa mga nakatatanda, ang pagbaba ng hagdan ay kadalasang mas mapanganib. Ang inyong katawan ay hindi lang nagbababa ng bigat. Pinamamahalaan din nito ang balanse, tiempo at kontrol. At doon nagsisimulang mahirapan ang maraming nakatatanda ng hindi namamalayan. Hayaan ninyo akong magtanong ng marahan. Naranasan nyo na po bang biglang mapaatras habang bumababa ng hagdan? O baka bahagyang nangatog ang inyong mga tuhod at mabilis kayong kumapit sa barandilya dahil sa instinct? Nangyayari po ito hindi dahil sa clumsy kayo, kundi dahil nawalan ang inyong mga kalamnan ng isang espesyal na uri ng lakas na tinatawag na eccentric strength. Ito ang nagpapahintulot sa inyo na dahan-dahang ibaba ang inyong katawan habang pinapanatili ang buong kontrol at habang tumatanda nang walang tamang pagsasanay, tahimik na nawawala ang kontrol na iyon na nag-iiwan sa inyo sa panganib ng pagkatapilok, pagkatumba at pananakit ng tuhod. Ang eccentric strength ay nangangahulugang ang inyong kalamnan ay humahaba habang ito'y nagtatrabaho pa rin. Isipin ninyo ito na parang marahang pagpreno habang pababa sa isang burol. Hindi masyadong mabilis, hindi masyadong malakas. Ang inyong mga hita, balakang at binti ay kailangang suportahan ang bigat ng inyong katawan habang bumababa sa bawat baitang. At hanggat hindi sinasanay ang kasanayang ito, kahit ang isang maliit na hagdanan ay maaaring maging nakakatakot. Ngunit huwag po kayong mag-alala, matututunan natin ngayon kung paano ito muling buuin ng ligtas at unti-unti. Para simulan ang ehersisyong ito, maghanap ng isang mababa at matatag na baitang tulad ng pinakamababang baitang ng inyong hagdanan o isang matibay na blok ng kahoy. Siguraduhin ito'y matatag at hindi umuuga. Magkaroon ng pader, barandilya o matibay na upuan sa malapit para sa suporta. Laging una ang kaligtasan. Ngayon, tumayo sa baitang na ang parehong paa ay patag, halos magkasing lapad ng balakang, at ang inyong mga daliri sa paa ay malapit sa dulo, ngunit hindi nakalawit. Tumayo ng tuwid, nakataas ang dibdib at nakatingin sa unahan. Dahan-dahang ilipat ang inyong bigat sa kaliwang binti. Simulang ibaba ang kanang paa patungo sa sahig ng dahan-dahan at may kontrol. Ang bahaging ito ang pinakamahalaga. Huwag itong ihulog o ibagsak, gumalaw na parang dumudulas pababa. Bahagyang idampi ang inyong sakong sa sahig. Pagkatapos, itulak pabalik gamit ang nakatayong binti para bumalik sa panimulang posisyon. Iyan po ang isang repetition. Maaari kayong magpalit ng panig pagkatapos ng 10 hanggang 12 reps o kumpletuhin muna ang isang buong set sa isang panig. Hihinto muna ako rito para bigyan kayo ng ilang mahahalagang paalala. Kung mas mabagal ang pagbaba ng hakbang, mas epektibo ang pagsasanay. Targetin ang 3 hanggang 5 segundo sa yugto ng pagbaba. Panatilihing nakalinya ang inyong tuhod.
Huwag hayaang lumihis papasok o palabas. Dapat tuwid ang inyong likod, hindi kuba. At huminga ng normal, hindi kailangang pigilan ang hininga. Kung nanginginig kayo, okay lang iyon. Ibig sabihin, natututo muling magbalanse ang inyong katawan. Sa paglipas ng panahon, mawawala ang panginginig na iyon. Napapalitan ng tahimik na kontrol. Para gawing mas madali ito sa simula, gumamit ng napakababang baitang, kahit 3 hanggang 4 na pulgada lang. Maaari kayong maglagay ng unan o banig para mabawasan ang impact. Humawak sa barandilya kung kinakailangan o simpleng bumaba lang sa kalahati at bumalik. Habang lumalakas kayo, dagdagan ang taas o magdagdag ng magaan na bigat sa bawat kamay. Ngunit laging unahin ang tamang forma. Mas mabuting gumawa ng 6 na mabagal at perpektong reps kaysa 15 na minadali. Ngayon, hayaan ninyong ikwento ko si Mang Lito mula sa Davao, edad 71. Isang retiradong opisyal ng bangko. 2 beses siyang natumba sa iisang taon habang bumababa sa hagdan. Mula noon, iniiwasan na niyang bumisita sa prayer room sa ikalawang palapag at naghihintay na may tumulong sa kanya. Ang kumpiyansa na dati niyang taglay sa kanyang katawan ay nawala. Patuloy na nag-aalala ang kanyang pamilya at nagsimula siyang makaramdam na pabigat siya. Nang makilala ko siya, itinuro ko sa kanya ang iisang galaw na ito. Ang mabagal na pagbaba ng hakbang. Nagsanay kami nang magkasama gamit ang isang kahon na gawa sa kahoy. 5 minuto lang sa isang araw. Sabi niya, "Dok, hindi ko alam na kailangan pala ng ensayo ang pagbaba." Nagulat siya kung gaano nanginginig ang kanyang mga binti sa mga unang araw, ngunit hindi siya sumuko. Dahan-dahan, araw-araw, bumalik ang kanyang kontrol. Sa loob ng 3 linggo, nagpadala sa akin si Mang Lito ng isang mensahe na hinding-hindi ko malilimutan. Isinulat niya, "Ngayon, bumaba ako sa buong hagdanan ng mag-isa. Dahan-dahan, oo, pero walang takot." At sa hakbang na iyon, humakbang din siya pabalik sa kalayaan. Napansin ng kanyang pamilya ang pagbabago at higit sa katawan, ang kanyang diwa ay muling umangat. Sinabi niya sa akin, "Pakiramdam ko, naging akin muli ang aking mga binti." Mahal kong kaibigan, hindi ito tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa inyong katawan ng pangalawang pagkakataon ng may pag-iingat, may respeto, at may pag-asa. Magsimula kung nasaan kayo. Kung nangangahulugan iyon ng isang mabagal na hakbang bawat araw, hayaan ninyo. Ang inyong mga tuhod, inyong balakang, inyong balanse, lahat sila ay maaaring lumakas muli. Kailangan nyo lang magsimula, isang hakbang sa bawat pagkakataon. Kaya ngayon alam na ninyo, maaaring tumanda ang katawan, ngunit hindi ito kailanman walang magagawa. Kahit pagkatapos ng 60 o 70, maaaring tumugon ang inyong mga kalamnan, maaaring bumuti ang inyong balanse, at maaaring bumalik ang inyong kumpiyansa. Ang mahinang mga binti ay hindi nangangahulugan ng mahinang buhay. Kailangan lang nila ang inyong pangangalaga, inyong oras, at kaunting paniniwala. Maaaring pabagalin tayo ng edad, ngunit hindi tayo nito mapipigilan. Hindi kung pipiliin nating gumalaw, isang hakbang sa bawat pagkakataon. Para simulan ang inyong paglalakbay, pabalik sa lakas, ang kailangan nyo lang ay isang maliit na routine, 3 beses lang sa isang linggo. Sapat na iyon para gisingin ang mga kalamnan, ibalik ang kontrol, at magdala muli ng ginhawa sa pag-akyat ng hagdan o sa malayang paglalakad. Maglaan ng sandali ngayon. Isulat ang inyong plano sa papel. Idikit ito malapit sa inyong salamin o sa inyong altar
Hayaan ninyo itong maging banayad na paalala na mahalaga pa rin ang inyong kalusugan at nakikinig pa rin sa inyo ang inyong katawan. Ang isang mahalagang aral po dito ay ang ating katawan ay parang isang tapat na kaibigan. Kung aalagaan natin ito, aalagaan din tayo nito pabalik, anuman ang ating edad. Ang lakas ay hindi basta nawawala. Kailangan lang itong muling gisingin ng may pagmamahal at pagtitiyaga. Kung nakakuha po kayo ng inspirasyon sa mga ehersisyong ito, inaanyayahan ko kayong i-type ang malakas na hakbang sa comments sa ibaba. Ang isang maliit na salitang iyon ay hindi lang isang pangako. Ito ang inyong mensahe sa inyong sarili at sa iba pang tahimik na nanonood na tulad ninyo. Hayaan ninyong maging senyales ito na pinipili ninyo ang lakas kaysa sa takot at ang paggalaw kaysa sa paninigas. Hindi po kayo nag-iisa rito. Sabay-sabay po tayong naglalakad. At panghuli, kung nakatulong po sa inyo ang video na ito, pakiusap po na ibahagi ninyo ito sa isang kaibigan, kapatid, o kapitbahay. Maaaring may isang tao sa inyong buhay na nahihirapan din sa hagdan, ngunit hindi pa nasasabihan na may paraan para bumuti ang pakiramdam. Sama-sama, maaari tayong bumuo ng isang komunidad ng mga nakatatanda na malalakas, matatag, at sinusuportahan mula mismo sa kanilang mga tahanan. Kaya't manatiling gumagalaw, manatiling may pag-asa at tandaan na ang pinakamaliliit na hakbang kapag ginawa ng may pag-iingat ay maaaring magdulot ng pinakamalalaking pagbabago. Magkikita po tayong muli sa susunod na video. Hanggang sa muli, alagaan ninyo ang inyong mga binti at aalagaan din nila kayo.